Gustong-gusto ko yung napanood kong isang sipi sa speech ni Gwyneth Marie Vasquez ng Ateneo de Davao, isang valedictorian sa kanyang speech. Na ikwento niya kasi na sa lahat ng mga nag-congratulate sa kanya, may isang nag-congratulate sa kanya na nahirapan siyang replyan talaga. Ito'y si Weweng, grade 12 student na nakilala niya sa isang liblib na lugar sa Davao. Nung siya'y mag-exposure ng 2 buwan, naging close siya sa batang yan. Ang sabi daw kasi sa kanya ay, sobrang nakaka-inspire ka, ate. Sana balang araw, matulad din ako sa'yo. Pero kahit hindi na valedictorian, ang mahalaga, makapagtapos ako. Alam niyo yung reply niya kay Weweng? Ganito, nothing is impossible, Weng. Basta magsikap ka lang at mag-focus ka lang sa kung ano ang gusto mong makamtan. Nandito lang ako, magsusuporta sa iyo. Kung bakit nahirapan siyang mag-reply ng una at kung bakit kahit nakapag-reply na siya ay nahihirapan pa rin siya sa mga salitang binitawan niya. Bakit? Kasi ang sabi niya, Weng, magsikap lang. Ang sabi niya, Weng, mag-focus lang. Maabot mo yung pangarap mo. Alam ni Gwyneth, magsikap man ang magsikap si Weweng. Siyempre, pinagpe-pray niya, maabot ni Weweng ang pangarap niya. Pero alam ni Gwyneth, kumpara sa kanya, mas mahihirapan si Weweng talaga. Kasi siya, okay ang kanyang pamilya. I mean, may magandang kita ang mga magulang niya, natutustusan siya. Hindi niya pinoproblema yung matrikula niya. Nakatira siya sa isang maayos na dorm, okay yung mga gamit niya, Ateneo siya. At ang focus lang talaga niya ay mag-aral lang. Wala nang iba, focus talaga. Si Weweng, mahirap lang. Ang mga magulang ni Weweng, arawang nagtatrabaho sa maisan. At ang focus ni Weweng, hindi pag-aaral lang. Gustuhin man niyang makapag-focus sa pag-aaral, hindi pwede. Kasi kailangan niyang magtrabaho din sa maisan, paminsan-minsan, para tulungan ang kanyang mga magulang. So you see, yun yung reluctance sa party ni Gwyneth. Pero ang maganda dito sa speech ni Gwyneth, na-appreciate niya in a very good manner kung gaano siya ka-blessed. Kasi yung kapalaran niya, at kapalaran ni Weweng, pwedeng nagkabaligtad eh. Pwedeng siya yung mahirap at ang mayaman si Weweng. Gayong siya yung nakakaangat-angat. Nagpapasalamat siya sa blessing. Pero, hindi nagtatapos doon. Kasi naistorbo siya. Gusto niyang tumulong sa mga tulad ni Weweng. Kasi naranasan niya at na-realize niya ang buhay ay hindi patas talaga. Totoo naman yan eh. Lagi nating sinasabi, we are all in the same boat. I don't think so. Palagay ko, we are all in the same storm. Lahat tayo binabagyo ng problema. Pero wag mong sabihin, magkakaparehas tayo ng sinasakayang bangka sa karagatan ng buhay habang tayo binabayo ng bagyo ng problema. Sabi ko nga minsan sa sermon ko, yung iba sa atin, ang bangka, cruise ship. Yung iba sa atin, ang bangka, speedboat. Yung iba sa atin, ang bangka, jet ski. Yung iba sa atin, ordinaryong bangka, pero may katig, matatag. Yung iba, may bangka, walang katig, hindi na matatag. Uuga-uga na. Yung iba sa atin, nakabalsa na lang. Yung iba sa atin, naka-styrofoam na lang. Lulutang-lutang na lang. Konti na lang. Lulubog na. Kaya wag nating sabihin, we are all in the same boat. Sabi ko nga kahapon, umuulan. Lahat tayo naapektuhan ng ulan. Pero magkakaiba tayo ng kalalagayan. Marami sa atin secured habang umuulan. Pero may mga kapwa tayong ginikinaw at nababasa dahil sa ulan. Gumamit pa tayo ng isang paglalarawan. Lahat tayo may pinagdaraanan na problema sa buhay. Ang sabi nga nila, huwag mong tambayan ang problema pagdaanan mo. Okay yun. Pero hindi lahat tayo pare-pareho ng paraan sa pagdaan sa problema. May mga dumadaan sa problema, nakasasakyan, 4 wheels pa, bulletproof pa, mayaman eh. Tapos kasama pa niya, ang support system niya, ang pamilya, kumpleto, barkada niya. Naku, kayo dali.
na dumaan sa problema. Pero yung iba sa atin, naka-jeep, hindi aircon. Yung iba sa atin, naka-tricycle. Yung iba sa atin, naka-motor, nakakarag-karag. Yung iba sa atin, naka-bisikleta, na flat pa. Yung iba sa atin, dumaraan sa problema, naglalakad na lang, nakatapak pa. Yung iba sa atin, gumagapang na, malampasan lang yung problema habang siya'y nag-iisa. Kaya alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, naisip ko, hindi yata laging totoo yung kasabihan para sa lahat ng tao, yung magsikap ka at maabot mo ang iyong pangarap. Lumaban ka lang ng lumaban at ikay magtatagumpay. Huwag ka lang susuko at ikay mananalo the way you want. Magiging mahirap, lalong-lalo na kung ang sitwasyon mo ay mahirap tulad ni Wewe. Mangyari man, pahirapan. Because life is not fair. Tingnan po ninyo yung sabi ni Weweng, kahit hindi na valedictorian, makapagtapos na lang. Kasi kahit gusto niyang maging valedictorian din naman, alam niya na siya'y mahihirapan. Unless siya'y tulungan. By the way, praise God, si Weweng ay Atenista na ngayon. Dahil sa speech ni Gwyneth, marami ang nagtulong-tulong. Nandun na siya sa Ateneo de Davao. Merong kumukup-kup sa kanyang pansamantala habang nag-aaral siya sapagkat malayo ang bahay nila. Tingnan nyo naman, kapapasok pa lang, ngiting tagumpay. Kahit hindi pa niya naabot ang kanyang mga pangarap sa buhay, bakit alam niya? Kumpara dati, ngayon, mas malaki na ang kanyang tsansa na maabot ang pangarap niya. Bakit? May mga tumutulong na sa kanya. Alam niya, mas may laban-laban na siya sa buhay kasi nabawasan na yung kalaban niya. Ang hirap kaya yung lumalaban ka sa buhay, patong-patong yung nilalabanan mo. Hindi pa natatapos yung isa, meron na namang isa. Ang hirap lumaban na parang walang katapusan yung kalaban. Napanood niyo yung John Wick, lalong-lalo na yung 3, o diba, hindi maubos-ubos yung kalaban mula una hanggang huli. Kahit naman hindi siya namamatay, tingnan niyo naman, nakaganon na. Napapagod din naman. Ako nga, pinapanood ko lang siya, napapagod na ako Siya pa kayang lumalaban? The point is, mahirap yung laban ng laban, walang katapusan. Kahit gaano kakalakas, mapapagod ka rin naman. Maraming mga taong ganyan. May kilala ko, single mom, tinataguyod niya ang kanyang mga anak, tapos may isa siyang siraulo pang anak. Pabigat sa kanya, nagdodroga. Tapos malaon, napansin ko, malungkot, yung pala may cancer siya. Isipin nyo nga yun. Life is not fair. Katulad yan ng mga magulang na matanda na nagtatrabaho pa kasi irresponsable yung kanyang mga anak, kaya yung mga apo niya, umaasa pa rin sa kanya. Matanda na siya. Life is not fair. Katulad yan ng kilala mo na nasa ibang bayan, tagal na sa ibang bansa, hindi pa makapag-ipon. Dahil daming sinusuportahan, mga kapatid niyang may pamilya niya, sa kanya pa rin nakaasa. Kung mayroon tayong kilalang mga taong ganito, maawa naman tayo. Una, pahalagahan natin sila. Kung ikukumpara sa mga kasabayan nila, yung mga kaklase nila, ay nako! Yung mga walang kapatid na umaasa, ay nako! Yung mga walang ibang sinusuportahan, ay ang dami ng narating na mga lugar. Dami ng mga alahas, ang dami ng mga pera, at kita mo, abay, fresh na fresh ang itsura. Pero yung kakilala mo, yung nasa pamilya niyong inaasahan mo, kita mo, napag-iwanan na. Yun ba'y kasalanan niya? Hindi. Dahil mahirap lang yung sitwasyon niya, at dahil talagang nagsasakripisyo siya para sa inyong pamilya. Alagaan mo yung mga taong ito. In fact, umiikli pa nga yung buhay nila dahil sa kanilang sakripisyo. Sasakyan man pag laging ginagamit, nalalaspag, umiikli ang buhay. Tao pa kaya na laging nagsasakripisyo para sa buhay? Kapatid, ikarangal mo yung mga taong ganyan at alagaan. Huwag nang bibigyan ng sakit ng ulo. Sabi ko nga, naka-styrofoam na lang yan, lulutang-lutang, gumagapang na lang yan. Baka kahit isang ipot na lang ng ibon, mabuwal na yan. Huwag mo bibigyan ng sama ng loob, ng sakripisyo. Yun palang malaking tulong mo na sa mga taong ito. Sabi ko nga, kung po pwede lang magka-ID yung mga taong yan upang sa lahat ng kanilang mga bibilin, may discount. Upang kapag may mahabang pila, mauna na sila para lang wag makadagdag pa sa mga laban ng buhay nila. Pero hindi natin alam kung sino sila. The best thing,
let us always be kind with anyone. Kasi hindi mo alam kung ano ang pinagdaraanan yan. Pwedeng may problema ka rin tulad niya, pero po pwedeng mas mahirap ang sitwasyon niya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Kapag ang tiwala natin ay inilagay natin hindi sa Diyos, kundi sa buhay natin, sa buhay ng iba, at ng mga material na bagay pa. Ang sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sino mang tatalikod sa akin at iaasa ang kanyang buhay sa kanyang kapwa na may hanggana ng buhay. Pero, samantala, sinabi rin niya, pagpapalain niya ang mga taong umaasa sa kanya. Hindi po ibig sabihin nito na una best or totally, ay huwag na tayo magtiwala, alimbawa sa ating sarili. Kailangan din natin ng self-trust, ng self-confidence. Pangit yung wala niyan. Kailangan natin yan. At kailangan din natin magtiwala sa ating kapwa. To trust others. When doing business with them. When befriending others. When relating with them. And of course, when loving them. Because trust is the basic foundation of love. Hindi mo po pwedeng mahalin ng kahit sino. Gaano man ito kalapit sa'yo kung wala kang tiwala sa taong ito. Kaya kinakailangan pa rin ang lahat ng yan. Dangan nga lamang ang sinasabi sa atin ng ating magbasa, huwag nating ipagpalit ang tiwala sa Diyos. So much so na dahil sa tiwala natin sa ating sarili o sa iba, sa mga bagay ng mundo, ay mawala na o mabawasan ng significantly ang pagtitiwala natin sa ating Diyos. Tandaan po natin, ang warning na ito ay hindi para sa Diyos. Yung magtiwala tayo sa Diyos ng buong buo, hindi yun para sa Kanya. Ito ay para sa atin pa rin talaga. Sapagkat magtiwala man tayo sa ating sarili o sa iba, sa mga bagay ng mundo, ano ang magagawang buti sa atin ito? Kung ang Diyos ay tatalikuran natin o tatalikuran ng tao. Tandaan po natin, sinabi sa ating unang pagbasa, may hangganan ang buhay. Ang buhay ng kahit sino. Which means, ganun din ang kanyang kakayanan. Sabi nga natin, we can only do much. But not God. Unlimited ang kanyang strength, unlimited ang kanyang power, at unlimited ang kanyang love. Ang hindi natin kayang gawin, kaya niyang gawin para sa atin. Ang hindi natin kayang makuha, kaya niyang ibigay sa atin. Ang hindi sa atin kaya at pwedeng iparanas ng kahit sino, ng kahit ano, pwedeng iparanas sa atin ng Diyos. At higit pa dito. Kaya nga, sinasabi sa ating unang pagbasa, ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili o sa tao o sa mundo ay maitutulad sa isang halaman na tinanim sa disyerto. Sa lupang tiga, tutubo pa rin naman at tutubo kahit paano ang halaman na yan, pero mamamatay din yan. Kung tumubo man, hindi mamumunga. Kung mamunga man, hindi sagana. Bakit? Limitado ang sustansya. Yaan ang taong nagtitiwala sa tao, sa mundo. Pero yung taong nagtitiwala sa Diyos, matutulad sa isang halaman, sa isang puno na nakatanim sa gilid ng batisan. Dumating man ang tagtuyot o tag-init, hindi nababuzzer yung puno na yan. Bakit? Matatag pa rin yan, maganda pa rin ang mga bunga niyan, sagana pa rin ang bubungan niyan. Bakit? Dahil unlimited ang sustansya niyan. Kaya nga kapag buong-buo ang pagtitiwala natin sa Diyos, laging may sagot sa anumang tanong, laging may lusot sa anumang gusot, laging may bagong pagkakataon kahit in the face of any hopeless situation, sapagkat hindi nauubusan ng solusyon at paraan ng Panginoon. Hindi nga ba't meron tayong biro kung minsan patungkol sa isang taong mayaman? Mauubusan kayong bangko pero hindi yan. Galing, sobrang sigurong yaman nun. Makilala yata sana para makapagtulong sa pagpapagawa ng ating simbahan.
Pero biro lang talaga yun. Kasi hindi po pwede mong i-apply sa kahit sino yun. Kahit pa sa maraming perang bangko sa buong mundo. Maubusan at maubusan yan. Maubusan na maubusan. Kaya biro lang talaga yan. Pero kanino hindi po pwedeng maging biro yan? Sa Diyos. Ang Diyos kasi ay hindi maubusan lang lahat ng mga bagay, pati paraan ng ating kinakailangan para sa ating kabutihan. Kaya, trust God and not man. Let me end with this. Ang sabi kasi ng Ukrainian president ay sa Russia ito. Kasi nga, binobomba na talaga sila ng walang patid eh. You can destroy our Ukrainian church and cathedrals, but not our strong faith in Ukraine and in God. And that makes Ukraine even more dangerous. Ulitin natin, sabi niya sa Russia, you can destroy our Ukrainian church and cathedral, but not our faith in Ukraine and belief in God. Again, that makes them even more dangerous. Bakit? Kahit pa hindi sila fully tulungan ng NATO, maging ng Amerika na nangako talagang ipagtatanggol sila. Kahit sila lang, kahit pa unti-unti nang naubos ang armas nila, kahit pa unti-unti, last man standing lang yung president, hindi susuko yan. Bakit? Sapagkat umaasa sila hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ang umaasa sa Diyos at hindi sa tao, hindi pababayaan ng Diyos. Yes! Pwedeng definitely ay masakop ng Russia ang Ukraine. Pwedeng lahat ng nandyan ay mga matay. Pero hindi ibig sabihin nagtagumpay ang Russia. Hindi ibig sabihin nagtagumpay ang Russia. Siguradong gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang sa kabila ng mga pangit na nangyari o mangyayari ay may maganda pa rin mangyayari sa ulit sapagkat hindi pababayaan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa kanila, sa Kanya totally. Ma-segue natin sa ating gospel reading. Hindi napunta yung mahirap na tatad ng sugat sa langit dahil sa siya'y mahirap at tatad lang ng sugat. Hindi. Hindi siya napunta ng langit dahil lang doon. Hindi automatic yon. Napunta siya ng langit sapagkat sa kabila ng kanyang hirap at mga sugat-sugat, hindi siya gumawa ng mali. Hindi niya pinagtangkaan yung mayaman, hindi niya ninakawan yung mayaman, andun lang siya, bahala yung mayaman kung bibigyan siya. Hindi niya naisip patungkol sa mayaman, ang sungit-sungit mo, bahala na ang Diyos sa'yo. Parusahan ka sana, makarma ka sana. Yes. Yun ang dahilan kung bakit siya napunta ng langit. Hindi dahil siya'y mahirap. Hindi dahil siya'y tagtad ng sugat. Napunta siya ng langit sapagkat sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi siya gumawa ng masama. Bakit? Sino ang taong makagagawa nun? Ang taong ang trust ay nasa Panginoon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang mawala sa atin, ano man ang hirap na danasin natin, wag na mawawala ang pananampalataya natin. May expression sa Ingles na desperate times call for desperate measures. Ang ibig sabihin nun, nag-employ ka, gumagawa ka ng mga extreme na hakbang or actions which you don't normally do, pero ginagawa mo, napipilitan ka nang gawin because of desperation. Halimbawa po, sa ating ibanghelyong napakinggan, tampok ang 2 tauhan na under desperate times. And so, did some desperate measures. Unahin po natin, yung babaeng dinurugo ng 12 years na. Akalain mo yun? Sinabi sa detalye, marami na ang nagasta niya. In fact, naubos na ang kanyang pera sa kapapagamot. Pero walang doktor ang nakapagpabuti, kundi lumala pa sa sakit niya. Kaya ginawa niya ang hindi niya dapat gawin. Sa pananaw ng mga Hudyo, sa pananaw niya, marumi siya. Katulad ng isang taong ketongin, obligado siyang sumigaw, marumi, marumi.
Iabiso sa mga tao, huwag kayong lalapit sa akin. Inaagasan ako ng dugo, marumi ako. Obligasyon niya yon. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, nakipagsiksikan pa siya. Kasi nga, ayaw niyang magkagulo ang madla. Gusto niyang makalapit kay Jesus nang hindi nito namamalayan. Hinawakan pa niya si Jesus. Mali yun. Kaya pansinin po ninyo. Hinahanap ni Jesus kung sino humipo sa kanya. Tutug, tutug, tutug. Kinakabahan yung babae kasi alam niyang maling-mali yung ginawa niya. Wala eh. Desperate times, desperate measures. Yung opisyal ng sinagoga, si Jairo, opisyal, may katungkulan, hindi mo expect na magpapatira pa siya sa paanan ni Jesus. Sigurado ko, nang magpatira pa siya, maraming nagulat. Baka nga, videohan nyo, picturean nyo, isumbong natin sa mga kasama nito. Hindi niya dapat ginawa yan. Pero ginawa niya. Bakit? Nag-aagaw buhay ang anak niya. Desperate times, desperate measures. Nevertheless, mga kapatid, huwag po nating isiping ang lahat ng actions ng dalawang ito ay totally out of desperation lang. No! May pananampalataya dito. At ito ang pagninilayan natin sa puntong ito. How do we know? Anong sabi ni Jesus sa babae? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Anong sabi ni Jesus dun kay Jairo? Don't be afraid. Have faith. May pananampalataya ang dalawang ito. Kaya nga kahit papaano kalmado. Kaya nga kahit papaano hindi sila nagwawala. Kaya nga kahit papaano reasonable pa rin ang mga ginagawa. At yun po ang gusto kong malaman po ninyo. Ano man ang mangyayari sa atin, ano man ang mawala sa atin, ano man ang hirap na danasin natin, wag na mawawala ang pananampalataya natin. Kasi yung katwirang desperate times, calling desperate measures, sometimes it does not turn out to be good. Lalong-lalo na kapag litong-lito ka na, magwawala ka. Kung wala ka ng pag-asa, ang sabi nga natin sa Tagalog, kapit sa patalim na. Pupwede kang makagawa ng masama. Pupwede kang magnakaw. Pupwede kang mangargabyado. Pupwede kang pumatay. Pupwede kang magpakamatay out of desperation. Kaya dapat, kahit na hindi mo kontrolado ang sitwasyon, litong-lito ka na, may pananampalataya pa rin. Kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon. Amen? Father, God never fails. Father, hanggang ngayon, wala akong trabaho. Ang tagal ko nang ipinaupaya sa Diyos ang laban na ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, may sakit ako. Ang tagal ko nang idinulog sa Diyos ito. Ipinagkatiwala sa Diyos ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, problemado ako sa pamilya ko, sa isang tao, sa mahal ko na gusto kong magbago. Hanggang ngayon, hindi nagbo-boom ang negosyo ko. Hanggang ngayon, ganito ako. God never fails ka dyan. Kung totoo na ipinagpasa Diyos mo na ang lahat ng ito, somehow, it basically means hindi mo na laban lang ito. Laban na rin ng Diyos ito. At kapag siya ang lumalaban para sa'yo, wala kang karapatan na sabihin na siya ay failure na o talo. Para mas maging maliwanag yung puntong yan, look at me. Ito, idadramatize ko yung mangyayari. Ha? Sabi ni Jairo, nag-aagaw buhay po yung anak kong dalagita. Sumama kayo sa akin. Mamamatay siya kung hindi niyo mapupun. Sumama si Jesus, okay? Okay na sana? Ting. May humipo sa laylayan ng damit niya. Teka, sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, ang dami pong, lumila nga, liga pa rin siya. Sino humipo sa akin? Kung kayo si Jairo, ano mararamdaman ninyo? Palagay ko, kung kayo si Jairo, sasabihin niyo, opisyal kayo. Hay! Umamin na kayo, sino humipo? Amin na! Para mabilis na! Baka nga sabihin mo, Lord, ako na lang, sige na, touch ko na, ako na lang. Tayo umalis na lang. Hindi.
Hinanap ni Jesus. At nang makita ni Jesus, nakipagkwentuhan pa siya dun sa babae. Kaya nga nalaman yung detalye. Kung ikaw si Jairo, ano mararamdaman mo? It's a matter of life and death, mamamatay ang anak mo. Si Kristo, nagkukunta pa doon sa bahay. And then came the bad news. Boss, patay na ang anak niyo. Kung ako yun, baka sabihin ko sa Panginoon, hindi ka sumama sa akin. Dami mo pang ginawa. Nag-delay ka pa. Patay na yung anak ko. Kung ako yun, sabihin ko, kalmado lang siya. Bakit? Bakit hindi siya nag-hysterical? May pananampalataya siya. That kept him reasonable. That kept him to his senses. That kept him grounded. Pero siyempre, pabulusok na yung pananampalataya na yan. Anong sabi ni Jesus? Napaka-sensitive ni Jesus. Huwag kang matakot. Just have faith. Ang nuance nun ganito, lumapit ka sa akin kanina ng may pananampalataya, alam kong pabagsak na yan kasi meron kang masamang nabalitaan. Kahit konti na lang yan, panghawakan mo yan. Huwag mong hahayaang mawala yan. Basta panghawakan mo yan. Kahit mustard seed na lang yan, ipapakita ko sa iyo ang aking kadakilaan. Kapatid, ano man ang kamatayang pinagdaraanan mo ngayon, sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi yan galing sa Diyos, galing sa diablo yan. At ano man ang problemang nararanasan mo ngayon, may mas lalala pa ba sa kamatayan? Wala na! Kaya nga sinasabi natin habang may buhay, may pag-asa. Kapag patay na, wala na. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi sa akin galing ang kamatayan. Ngayon, kahit hindi sa akin galing yan, gagawan ko yan ng paraan. Hindi yan ang huli. Ang kalooban ko sa inyo, magpatuloy. May buhay na walang hanggan. Kaya, literally and figuratively, may pagpapatuloy ng laban. Ano mang problema ang nararanasan mo ngayon na parang sa'yo nagpapastak o pumapatay, hindi yan ang katapusan. Basta magtiwala ka lang.